scripture reading for today is taken from the book of Ephesians, verse 6 to 4. Number 2, honor your father and mother, which is the first commandment with a promise. 3, so that it may be well with you and that you may live long on the earth. 4, Father, do not provoke your children to anger, but bring them upon in the discipline and instruction of the Lord. Sa Tagalog, Efesos 6, 2-4, igalang mo ang iyong ama at ina, ito ang unang utos ng may kalakip na pangakong ikaw ay giginhawa at ahaba ang iyong buhay sa lupa. Mga magulang, huwag kayong gumawa ng mga bagay na ikakagalit ng inyong mga anak. Sa halip, palakihin ninyo sila ayon sa disiplina at katuruan ng Panginoon. May the Lord add conviction upon hearing of His words. May we all be seated. Hallelujah, Lord. Maraming salamat po muli this privilege to share the words of God, Panginoon. We pray your Holy Spirit to guide us, to give us a wisdom, more wisdom for you, Lord. At muli, do what do you want, reveal what do you want this time, Lord. You reveal kung ano pong dapat may reveal. At kayo lamang may taas. You hide me in the holiness so that you will raise up upon us, Panginoon. These are for in Jesus' name. Amen. So, good morning. Again, we have a visitor sa Pakistan. Came from Pakistan. She will invite Sister Krisha. So, welcome to the Christian family, Sister. Again. At, ayan. As read the scripture, kinuha natin sa Ephesians chapter 6 to 4. Paki-forward po. So sa family, the family, sabi nga, may tinatawag tayong, we call the, sabi nga, light of the home. Ilaw ng tahanan, sabi niya. Yung ano po, feature muna, yung title. Ayan. Family and Honor is our title of the message. So sa family, the one family, sabi, we are called the ilaw ng tahanan, light of the home, sabi nga. Kasi, bakit ba tinawag ng isang ilaw ng tahanan? Ang isang may pamilya. Mamaya pa po, anak, backward, ayan. So, mother. Ang haligi ng tahanan, syempre, may masasabing sa isang tahanan, sabi, mayroong isang ina, there's a mother first. Kaya tinawag na ilaw ng tahanan, meron tayong naiisip, bakit nga ba naging ilaw ng tahanan? Why? She called the light of the home. Diba? Dahil siya ba nagbabayad ng bill ng kuryente? She will pay the bill of current. Diba? Sabi? Bakit ilaw ng tahanan? O kaya, yung iba kasi, they will call the speaker, the mother, speaker of the home, our house. Because maybe too much talking, right? So hindi yung mother dahil siya ang ilaw ng tahanan. Hindi nila tagabayad ng bill ng kuryente, of course. Di ba? Bukod sa speaker, sinasabi nila, siguro siya yung laging napupundi. Di ba lagi natin narinig sa ating mother, malapit na akong mapundi. Di ba? Ayan ang lagi tinatawag ng tahanan. So, of course, alam naman natin, tinatawag siya na ilaw ng tahanan kasi mula nung isilang ka sa mundong ito, laging tuwa ng nanay mo, at ang kamay niya, yung ilaw. Pwede. Right? Pwede. Ano nakaka-relate yung nasa likod? So, yung nanay, sabi niya, liwanag. A mother is a light or a sun. Sabi nga, kahit dumating ang gabi, sumapit ang dilim, pinipilit niyang
magliwanag para sa kanyang anak, to his children. So, family, sabi nga, mother is a prayer warrior of the family, warrior of the family, na nagdudulot ng sigla. It's a cause of happiness in his home. So, kumakalinga sa kanyang anak at asawa. Sa kanya humuhugot ng lakas ang mga anak at gabay and inspiration to his children. So, ang tatay naman, haligi ng tahanan is we call pillar of home. Pillar is a father. Pillar of home, sinasabi natin. Hindi siya yung tagapundi ng ilaw, na sinasabi natin dahil si Mrs. na napupundi. Ang father ay hindi dapat tagapundi ng ilaw. Kailangan matatag sa pillar. Matatag at hindi natitinag. Kahit anong problema ng pamilya, siya lagi dapat ang nagiging sandalan ng itong pamilya. Of course, there's the children. We cannot call the family if have no children in our family. Kailangan meron anak. Hindi mo matatawag ang pamilya na dalawa lang ang nagsasama. Kailangan meron anak. Of course, the children is a blessing from the God. Blessing ng Panginoon ang mga bata ng ating pinapanganak. So sad, marami na yung mga nanganganak, which is hindi naman siguro in same reason, hindi naman pare-pareho reason kung bakit nila pinapampon yung mga bata na to. So, ibig sabihin, if the child is a blessing, why? They can give other to adopt. They don't have a blessing from the God for this child. Diba ba? Maybe there's same reason, not the same reason for, but why? They will give it to adopt this child. So, okay. Kailangan may bata, may family. Para maging family, ang isang tahanan. Sa blessing from God, family. Ang mga magulang isang banal na tungkulin. Diba sa banal na tungkulin, nakasamang malaking pananagutan. Ang mga anak, sabi nga, mayroon din pananagutan para sa kanilang parents. There's a duty of one another, parents and child. At yan ang binubuo at tinatawag na pamilya. So the family, pause po. What the Bible says about the family. Family is the foundational institution of society ordained by God. That's the original. Ordained by God. It is constituted by marriage and it is composed of persons related to one another by marriage. So that marriage is family. We called marriage. Marriage, hindi mo masasabing marriage pag hindi kayo kasal. At hindi sasabing marriage, sabi nga, related to one another. Ito, one woman and one man. Hindi sinabing one girl and one girl. One boy and one guy. No. Boy and girl. Man and woman. That's it. That's a marriage na constituted by God. Composed of God. Diba? Yan ang tinalagaan ng Panginoon. Ang isang marriage na original. According to the Bible. Walang lalaki, walang babae sa babae. So, okay ba tayo ron? Amen tayo ron. So, family is the first place where children can find out about love and compassion and forgiveness, of course. Diba? First place ng bata, children, nasa house na matutunan ng malaman ng batang about love, compassion, and forgiveness. Sa bahay pa lang po natin, dapat inuhubog na natin ang ating mga anak. So another, it is also basic unit of society, source of strength, diba, of our, and our anchor. Ayan. Family natin, hinugot at ating takbuhan. Of course, first God. This is family and honor na binuo ng ating Panginoon. This is also basic unit of society, source of strength and our anchor. But, sabi nga, what if the family is ruined?
Kung ang pamilya, kung ganun kahalaga, ang importance, of, yung pinagugutan natin ng strength, at siya ang ugat ng ating kinakapitan natin. Paano kung pamilya is dysfunctional? Paano ito makakaugot ng strength? Kung ang family natin dysfunctional. So ano nga ba? Yung mga mailan lang o kaya mga nagiging dahilan, cause na magiging dysfunction sa family. Ano yung magiging dahilan kung bakit nagiging disunite ang isang pamilya? Diba ba? Una-una, hindi naman siya maiwasan or naging culture lang yung mga Pilipino, yung favoritism. Di ba? Aminin natin sa hindi, meron tayo mga favorite na anak. We have a favorite children among sa mga anak natin, sa mga siblings natin. Di ba? Ganon din siguro sa mga anak. They have a favoritism, parent, o I like my mother. I like my father. Di ba? Hindi ba iwasan? Though, this is a small thing. Sabi nga, ito yung maliit na bagay na to, nagiging way para maging disunite na, maging dysfunction ng family. Pag mayroong favoritism sa ating loob ng ating pamilya. Isa na yun, ang favoritism. Hindi dapat sa loob ng pamilya, mayroong pinapaboran. Kasi pagka naramdaman ng isang anak mo, na mas mahal mo itong si panganay o si bunso, siyempre, mag-boast ng jealous. Magsiselos to. Bakit si ate na lang ang laging regaluhan? Si bunso na lang ang laging ipinapasyal, di ba? Hindi tama. So number 1 yon, favoritism. Okay, now, punta tayo sa duty of children para malaman natin ang duty ng ating bawat bata. So, children, of course, pasok dito yung adults and then youth. Diba? Hindi lang just children, maybe children of faith. Yes. Exempted. Except pasok dito yung mga adults or youth for children. So the children of children, honor your father and mother, which is the first commandment with a promise. So the Bible is very clear about how we are treat our parents, diba? But first of all, sabi niya, what does that mean to honor your father and mother? So what is honor in the first place? Honor means to regard it with great respect or high esteem. It is also describes honor as something regarded as a rare opportunity and bringing pride and pleasure. Of course, tama lamang yan. Ito baka pinaparangalan natin, if we give honor to others, bihira tayo na maging pleasure sa ating sarili because we appreciate the person, di ba? That's the meaning of honor. So, bakit pumunta sa youth of children? Bilang we as a Christian, sabi, we honor our God. As a Christian, we should honor the authority. We should honor relationship that we have and many more. Any kind of relationship. In this earth, itong mundong ginagalawan natin, lalo na sa Pilipinas, di ba? Mapapansin natin na yung mga bayani natin, mga heroes, di ba? Pinapagawa ng statue. Di ba? Pinapagawa ng statue yan, mga rebulto. Yung mga taong may contribution sa ating society, sa ating lipunan, yung mga ambag kung bakit tayo naging malaya. We are free. The freedom of the Philippines, meron yan, yung mga may ambag sa ating lipunan. Di ba? Isang hero, Andres Bonifacio. Di ba? May statue. Jose Rizal, di ba? Ito ay nagpapatunay, sabi nga na pinaparangalan mo ang taong ito na mayroon nagawa sa ating buhay, sa ating bayan at ating bansa. Nararapat ito ang sabi nga way para maparangalan mo ang person na to, even wala na siya, this is dead. Panganaw na. So pinapagawa ng monument statue. So paano naman yung iba? How about us?
na sabi nga na paano yung mga ibang tao mahihirap kung yung mga tao na yun na binigyan ng karangalan. How about us na mahihirap? Poor in education. How about the poor education? Sa mga taong mga outcast society. How about them? How can we give honor to them? In the first place, do we believe, kapatid, na the honor is the culture of the God's kingdom? Maniwala tayo sa hindi. Ang honor ay isang kultura sa kaharian ng Diyos. Honor is the culture of the God's kingdom. And this honor is the culture of the enemy. Maniwala po tayo ron. This honor is the culture of this world. So kapag dinidishonor natin with this honor of people in authority, hindi natin nire-respeto, hindi natin ginagalang. We did not give respect them. Dishonoring means you are putting your needs. Dishonor means you are putting on your wants. And you're putting your own care above others. That is dishonor. So mas mahalaga sa sarili mo. Mas mahalaga sa ating sarili natin at yung convenience natin, yung our pleasure, because we cannot give honor people. So, sabi sa Peter 2:17, honor our people, love the brotherhood, fear God, honor the king. Sabi sa Peter, all people, everyone, respect them. Parangalan ang lahat. Love the brotherhood, fear God, honor the king. Small k, or honor somebody in authority. They said, honor the king. Honor somebody in authority. When honoring somebody, it means that you will treat them with high respect. It is hard to give honor to other. Mahirap bang gawin natin yun? Parangalan natin ang ating mga nakakasalamuha. Honor our people. When you're honoring your pastors, your leaders, teachers, you make them feel loved. They will feel na mahalaga. Napaka-importante pala sa akin. Ako sa taong to, di ba? Napipil ng leaders natin, mga pastor natin, na mahalaga sila sa atin. So when you honor your parents, you make them feel special. Yan po. And honor is also appreciation. When you appreciate the person, you want to know how much they mean to you. Sabi nga, pag ino-honor mo yung tao, may rin sa iya, may respeto sa iya. Napakabait siya, napakaano naman tao na to. Galang. Kasi, pinaka-good example is our Lord, also our Lord Jesus Christ. Even our Lord Jesus Christ himself, in the gospel, shown appreciation and honor sa mga taong hindi nabibigyan ng karangalan. In Old Testament, di ba? Sabi nga, the woman is considered as second citizen in Old Testament. Pangalawang citizenship ang mga babae, the woman, sabi sa Old Testament. Ang trato sa kanila is second-class citizen, yung babae. But when Jesus came, He restored the Lord and value ng mga babae. Ang mga babae na dapat pareho ng mga lalaki. Pareho saan? The same what? That you treat them with honor and respect. Pareho. Dapat patas. Respect the woman, respect the guy. The people. When Jesus came, sabi nga, remember, naalala natin yung bleeding woman. Remember the bleeding woman na lahat nag-surrender, all people is surrender to them. And the doctors, all doctors surrender. But Jesus still restore and heal this woman. Remember the Samaritan woman na there's a bad reputation in society. Kaya siya nag-iigib ng tanghali. Di ba? Dahil nga sa kanyang bad reputation. And yet, Jesus, He came to her. Yung babae prostitute, sabi nga, accused of prostitute. Make stone to death. Pero bakit? Andyan si Jesus.
Yung mga babaeng to, binigyan pa, Jesus give honor them to appreciate. Honor also is reputation. And yet, kahit sila may bad reputation, Jesus came, listen to her, and give her own attention. Why? Because again, honor is appreciation. And appreciate the person. So, ano man ang katayuan, kung gaano kasamayan, hindi kahaya ng ating Panginoon. Kapag if we believe, if He is a Savior. Kaya bilang Savior, dapat we believe that Jesus is only the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except Jesus. So, the good example to give honor is Jesus. Jesus alone. So, inside the family, meron tayong tungkulin. As a parent, sabi, yun na naging parents natin. Pasok dyan yung mga youth again, mga children. So, duty of children, honor your father and mother, which is the first commandment with a promise. So, hindi lang ito ang first na commandment, na verse na nagpapatunay na pangako ng Panginoon na mayroong mahabang buhay, no? Alam po natin yan. So that it may be with you, sabi nga. And that you may live long on the earth. Longevity. So, longevity, hindi pala pansit. Ang pagkain ng pansit, pala pagpapahaba ng buhay, no? It's ito. Kasi isip natin, pansit, papahaba ng buhay, no? Hindi pala yon. So, I ask you, do we honoring God? Amen? Di ba when honoring God, we honor His Word? What is Word? Kanina sa 1 Peter kanina, sabi niya, honor all people, di ba? Kung ino-honor natin God, honorin natin kanyang words. So, honor all people. Do we honoring a marriage? In-honor ba natin ang ating marriage, ating spouse? In-honor ba natin, do we honor our boss? Do we honor our parents at the same time? Our children? Again, kaya natin ino-honor, pinaparangalan ng mga taong ito kasi merong weight. There's a weight sa kanilang voice, sa kanilang salita. May mga taong give to importance. At yung tumbang kapag narinig mo ang voice nila, yung bang napapasunod tayo. May impact. Kapag once you honor these people. So sa ngayon, isipin natin, think about it, sino yung tao sa buhay natin? Who's the people in our life that there's a weight in his voice? Sino yung tao kapag narinig mo yung boss natin, mabigat magsalita, may dating, isipin mo na lang. Okay, think about it. Those people, our boss, our employer, o ang parents natin? Do you really? But unfortunately, di ba? Parang mas mabigat pa yung boses ng friend natin. Parang mas mabigat pa yung boses ng boyfriend and girlfriend natin. Isipin nga natin, ang nanay mo, yung nanay natin, si nanay mo, sabi nga, ang nagdala sa'yo, sinapupunan, in 9 months. Ang nanay mo nag-alaga sa'yo sa pagpapalaki, nagpuyat yan sa pagpapalaki sa'yo. Ayaw kang padapuan ng lamok, libo-libong investment na sa'yo yan mula nang pinanganak ka hanggang sa pinaglaki. Libo na ang investment ng iyong magulang. Stick o pa lang yun. O kaya milk tea pa lang yun. Diba? Pero pa yung mga lampin, mga gatas, milk. Tapos may value pa yung salita ng kaibigan natin. In 1 month lang kayo nagkakilala. 1 month lang kayo nagkakilala ng boyfriend, BF natin. Kasi sa magulang mo na nagpalaki sa'yo. Diba? Mas na-appreciate mo pa yung voice ng yung friend. Na-appreciate mo pa yung voice ng yung boyfriend. Diba? Paano ko nasabi? By example, kapag sinanay natin, yung nanay natin na nag-utos,
Kapag nanay natin na sinusuway ka, pinagbabawalan ka sa mga bagay, para wala tayong naririnig. Samantalang pag si Babe, ang nagutos ang sumuway sa atin, ang bilis natin mag-react, sumagot. Oh, sige, tigilan mo na. Sinusuway na kita. Kapag sinabi ng nanay mo, matulog ka na. Example na yun, malilit na example pa lang yan. Pero kapag si Babe na nagsalita, Babe, sleep na tayo. Bilis. Okay, ikaw pa, Babe, ang lakas mo sa akin. Ikaw pa. Tara, sleep na tayo. Diba? 2 months pa lang kayo, Imagine, 2 months pa lang kayo nagkakilala. So, mas na-appreciate mo yung salita ng babe mo kaysa dun sa magulang na palaki sa'yo. Isa nga, nanghingi lang ng tubig yung mother mo dahil nga nakaupo. Siyempre, maybe, pagod. Samantalang si babe, Babe, bayan ng tubig. Hindi pa tapos yung salita niya, ito tubig. May tissue pa. Diba? Diba? Relate tayo. Ang bilis natin na sumunod sa ating mga babe. Sa mga children to, sa mga single. Di ba? Kahit naman may family naman tayo kapag inutusan naman tayo ng mother natin. Di ba? Ano yung mother? Hindi mag-utos yan kapag hindi talaga kinakailangan. Isipin po natin yan. Ngayon pa lang sa bata kayo, wala pa yung pamilya. Ang mga galawan kasi ng mga mother, sabi niya, mararanasan mo rin yan pag nagpamilya ka. So, sa mga akin na, ngayon nung nagkaanak ako, naranasan ko na yan, kayong mother, yung magulang, hindi basta-basta nag-uutos yan kung hindi niya kakayanin. Kaya pag give them honor sa mga lit na bagay sa ating parents, sa ating mother. Huwag nating baliwalain yung mga bagay na yan. Diba? Kahit illegal babe mo pa nga yan Minsan, napaka-bilis nating sumunod sa kanila. Pinagpupuyata mo pa. 2:00 na madaling araw, nagkikipag-usap pa tayo dyan. Samantala may pasok ka, 6 a.m. Hindi. Ina-appreciate mo nga yung ganyan. Paghihirap ng babe mo Di ba? Pinaparamdam mo sa kanya. Na importante yung babe mo. You let them know how grateful you are to them. Sa mga boyfriend natin, how about our mother? How about our parents? Why? Sasabihin natin, yes, I honor my mother. I honor the God. No. Tignan natin, salisin natin yung puso. Talagang grabe. Grabe pagpapasalamat mo sa ating mga nakakasalamuha dyan. Ibang tao, hindi ka nakapag-thank you, pero yung pagdating sa babe mo, grabe. Babe, salamat sa flower. Thank you for the flower. Thank you for the cake. Di ba? Yung appreciate mo talaga. Thank you for the cake. Thank you for the coke. Thank you for the care. Okay, you don't care. Now, masasabi ba natin na in-honor natin ang magulang? We can say honor our parents na walang bigat, walang weight ang sinasabi ng ating magulang. I love my parents, yes. I love the Lord, yes. Pero walang bigat ang boses sa atin. Di natin masasabi. We cannot say, honor these people. Because, what is honor without love? Kailangan magkasama. Hindi pwedeng maghiwala yung honor na mayroong pagmamahal. Pagkakalam ko, if you love the Lord, you will love your parents. If you love your parents, you will love the Lord. Di po ba? Hindi ka pwedeng magmahal sa Panginoon kung di mo minamahal ang ating magulang. Because yung family, our parents, itong design, itong give honor the Lord para tayo alagaan. Para sa ating tayo bilang maging anak. Di po ba? I know, I understand ng mga magulang, there's irresponsible parents. Not all, but there's is. Sabi, lahat pero meron. May mga parents na abusive, there's a parents abusive. Pero kung abusive man sila, even they're abusive, irresponsible, in our sight, hindi pinapayagan, dahil hindi pinayagan yung gusto mo, hindi ka nakapunta sa gusto mong puntahan, dahil sabi nga, respect mo. Hindi magsasalita yung magulang. Naniniwala ko na hindi magbibigay ng salita itong magulang na to. Hindi para sa atin mga anak lang. Walang magulang na ipapahamak niya ang kanyang anak. Tandaan po natin yan, mga anak.
Ngayon dumaan kayo sa pagkaanak. Yung mga magulang ngayon, dumaan na tayo sa maging anak, maging children. Alam na natin kung ano ang pakiramdam ng isang magulang. Kaya minsan maraming anak na hindi nagbibigay ng honor. Dahil nga sa ganito, yung respect sa kanilang magulang is because parang I cannot feel, sabi ng anak. Parang hindi ko naman naramdaman kasi noon ng bata ako na sa aking magulang dahil parang hindi nabigay naman sa akin yung respeto ng anak ko, ng mother ko kasi lagi na siyang nasa malayo. Yan paningin ng mga bata sa ngayon, di ba? Kung wala sa malayo yung magulang, hindi nila maramdaman respeto sa kanilang mga anak. At dahil sa akala ng magulang na ikaw ay napabayaan, feeling mo hindi ka na-appreciate ng iyong magulang, kaya ikaw naman ito ngayon. Yun naman ang gagawin mo kasi ganito yung ganito yung mother ko eh. Hindi naman ako hindi ko na-feel yung attention ng aking magulang, aking parents. Pero tayo mga anak di ba? Hindi naman kasi siya ka-honor-honor eh. Pinabayaan niya ako, iniwan niya ako sa lola ko. But listen, sabi, we don't just honor the honorable and value the valuable, sabi nga. Ang utos sa atin, honor your parents. Honor one another. Sila man ay responsible, abusive, hindi perfect. Magulang hindi perfect, yes. Mahirap silang galangin minsan. But just honor their position. Sabi ng Lord. Honor their position. Magulang mo pa rin yan. Kaya kapag ginagawa natin yan, honor natin yan, huwag nating isipin kung ano yung maling nagawa ng ating magulang. Isipin mo kung anong ginagawa niya sa ngayon. Kung bakit, where exist? Tayo mga anak ay nag-i-exist pa nga sa ngayon. Why? Because our parents, sa kanilang mga paghihirap, di ba? Isipin mo lang na ginagawa mo yan for the Lord, not for them. Kasi kung talagang tititignan mo kamalian sa magulang, talagang hindi ka mabibless. But then again, honor their position. Wala ka. Wala tayo kung wala yung ating magulang. So it doesn't mean na pinapaboran mo naman yung maling gawa nila na naayon, sabi nga, yung maling ginagawa nila, ibig sabihin, no? Hindi ganoon. Ibig sabihin, andyan na yan eh. Yung pagiging abusive nila, pagiging disrespect, is there, nandyan na. Pero wag mo suportahan yung pagiging ganon nila. Halimbawa, example, yung about mother, kasi mother, o nga pala, Happy Mother's Day in advance sa mga anak. Naalala ko lang, baka next Happy Mother's Day sa mga yung ginagawa ang kanyang katungkulan bilang mother, single parent. Saludo ako sa mga mother ngayon, okay? Halimbawa, yung mother mo naman, abusive nga eh. Halimbawa, lasinggera. Di ba? Hindi mo dapat suportahan yung pagiging lasinggera ng mother mo. Di ba? Pero kung nandyan na yan, sabi niya, huwag mo siyang hiyain doon mismo kung saan man siya nakaupo. Bilang pagrespeto sa ating magulang. Kausapin mo after. Yung walang nakakarinig. Pero pagrespeto, paggalang. Kung ano man ka sama ng ating magulang, huwag ganun. Diba? Tandaan po natin, remember this, all children. Walang sasakit pa sa sakit na salita sa puso ng isang ina, kundi ang salita ng isang anak na walang galang. Imagine, kahit mga kapitbahay na magsalita sa mother mo, wala yan. Kahit kasama siya sa trabaho, binubuli yung mother mo, hindi niya papakinggan yan. Wala yan. Pero yung anak, kapag pinagsalitaan mo yung magulang natin, yun. Parang may sinasabi nga merong tip of the arrow sa kanyang puso. If we will say something about our mother, bad words. Tip on the arrow, in the hearts. Kahit paano, kailangan pa rin mo pa rin siyang, sabi nga, yung yakap ng magulang, nang umiyak ka, nandiyan ka, yung embrace.
The embrace of mother. Nandyan siya kapag umiyak ka. Nandyan ka kapag may problema ka. Dahil kailangan mo kanyang yakap. Kahit anong problema pa dyan. Pero when times kapag hindi mo na, if you need, embrace your mother, pero niyayakap ka. Diba? Hindi mo naman kailangan yakap ng mother, pero bakit niyayakap ka? Para sa kanila. Para makomfort. Yung puso ng yung magulang. So sa mga anak, na narito, sabi nga, sa mga nanonood, huwag niyong paluluhain. Don't make cry your parents. Kasama ng loob. Kahit ano narating natin sa buhay, ano man naging posisyon natin ngayon, ano man yung mga successful, hindi naman masama successful. Kasi ito walang kabuluhan kapag napaluha mo ang magulang mo. Yes, promise, longevity, if we honor our parents. But if you dishonor, wala tayong pupuntahan. Hindi yung trabaho mo, success mo. Hindi kung anong position mo. Okay na maging successful. But the true prosperity is longevity. It comes from to respect and love your mother and honor your mother and parents. Diyan na magagaling ang mahabang buhay sa mga anak. So, malinaw po ba, mga anak? Sabi nga, merong role reversal. Na kung sabi nga, anak, kung ikaw naman dati, inahalagaan kita, inintindi kita nung bata ka. Inuunawa ko, na nung bulol-bulol ka pang magsala, pinipilit kong inuunawa yung boses mo. Di no, ako naman tumanda. Hindi mo lang maintindihan yung sinabi ko, sisigawan mo ko. Naka-weird, di ba? Ibang klase yung mga anak, sabi, pag wala kang respeto sa magulang. Nung inaakay ka, na maliit ka pa lang, inaalalayan ka. Then nung sila naman, hindi na makalakad, hindi natin maalalayan ang ating magulang. That's the way. We honor our parents. Imbis na alalayan mo, itutulak mo pa. Kasi meron mga anak na ganyan. Sabi nga yung mother, yung 10 children niya, kaya niyang mahalin yan. Samantala yung 10 children niya, isang mother, may respeto dyan, yung 10 anak. Pinagpapasapasahan. Pag tumanda na yung magulang mo, doon ka kay kuya, doon ka kay bunso. Samantala yung maliliit kayo, 10 kayo, 10 children. Kaya binuhay kayo ng anak niya, mother natin. Di ba? Sorry. Role reversal. Kapag sila nanghina, ikaw ang malakas. Ikaw naman, mag-aon sa ating magulang. Honor your father and mother. So second, duty of parents. Father, do not provoke your children to anger, but bring them up in the discipline and instruction of the Lord. Sabi ng mga iba,
ng mga magulang, iba na yung mga bata ngayon. Iba na mga kabataan. Iba na yung mga youth ngayon. Napupusok, sabi nga. Mahirap utusan. Konting sermon, nagtampo. Kasi naman, ibang-iba rin yung mga magulang ngayon. So, bakit ko nasabi? Konsentidor. Ang mga magulang, yung mga ngayon. Kasi sabi naman magulang, ewan kung ano yung nakaisip nito. Sabi na, mahal ko ang anak ko. Kaya hindi ko pababayaan na maghihirap ang anak ko. Hindi ko pababayaan na danasin nila yung hirap ng magulang, di ba? Ganun ang magulang, ganun parents eh. O ba ayaw nating iparamdam yung hirap sa mga anak. Ayaw kong maranasan na maghihirap ang anak ko. So, sa tingin, para maganda, intensyon. Okay, maganda. So, hindi naman habang buhay, makasama mo yung anak mo eh. Hindi naman lifetime. Na with our children still there. Tatanda tayo. Bilis lang panahon. Di ba yung dati nga, yung patuhod, balikat ulo, kinakanta-kanta mo lang ng bata yun, parang kailan lang yun, di ba? Natatandaan mo ba yun? Bahay ko, patuhod, balikat ulo. Di ba? Saglit lang yun eh, di ba? Natatandaan nyo pa, parang kailan lang yun eh. Ngayon, yung patuhod, balikat ulo, pinapahilot mo na eh. Diba? So, hindi naman lagi, sabi nga, ayaw maghirap yung anak ko. Unless, habang buhay mo silang kasama, hindi mo naman na, so bayad, ayaw nga, pinapahilot mo na yung balikat ulo mo. Sign na yan, na nahihiwalayin mo yung anak mo. So pero nakikita ba natin yung hirap mo noon, yung ayaw may parana sa ating magulang para hindi mo ma-experience sa ating mga anak. Yung hirap mo ba noon, naging maganda naman yung outcome, di ba? Naging maganda naman yung bunga ng karakter mo. Natuto ka na buhay, natuto ka magtiis, naging productive ka. Then ngayon palalakihin mo yung anak mo sa layaw. Di ba? Kung palalaki mo sa layaw, okay naman. Kaya di mo lang masasabi na makakasama mo habang buhay yung anak mo. Kung pinalaki mo sa layaw, yung galing mo, yung husay mo, naging productive ka, naghihirap ka, hindi nila mararanasan. Hindi nila nasusubukan kung paano naging successful ka para sa kanila. Di ba? Sobrang mong sinanay sa layaw, mga batang ito. Kasi spoiled. Kasi sabi sa Proverbs 13:24, whoever is first in the rod hates his son, but he who loves him is diligent to discipline. Diba? Post po yung verse. Ang pagmamahal sa anak ay hindi pagpapalayaw, sabi. Maraming magulang kasi nagkakamali sa pagpapalayaw, sa pagpapalaki sa kanilang anak. Na ini-spoil nila. Sabi, inutos sa mga father. Sabi, huwag mong bigyan ng don't provoke your children to anger, sabi. Kundi turuan mo sila ayon sa pangaral at disiplina. Sa pamamagitan, sabi, ito yung babala, sign na pagtuturo at pagpapayo sa ating mga anak. Sabi, train up your child. Sabi, in the way he should go, even when he is old, he will not depart from it. Ano yung train natin? Diba? Turo. Ang biblika na pagdisiplina, sabi nga, hindi marahas, not worse, kundi makadiyos. Sabi, nagtuturo ng tamang landas sa ating anak. At wastong palo, ang tamang pagtuturo ay susi sa paghubog sa mga anak upang lumaki na may tako sa Diyos at mabuting asal. Train up. Because in this world, sabi nga, there's a lot of frustration, there's a lot of painful. Kaya yung iba, bakit yung iba, nag-break up ng boyfriend, girlfriend, nag-suicide na? Di ba? Marami tayong nababalitaan ganyan. Napagalitan lang ng bagulang, naglayas. Kasi, yung mga minsan na bully,
nanakit na rin. They hurt some other, sabi nga. Napakalita lang ng teacher, idinimanda yung teacher. Ganun mga bata ngayon. So, yun ang tanong magulang, bakit ganito yung mga bata ngayon? Kasi yung mga magulang, pinalaki sa layaw. Nag-break up lang, nag-suicide. How come? This is a Christian family. Again, kung Christian family ka, hindi mangyayari sa ating mga anak to. So kasi kaya mayroong pain, nagagawa ng mga bagay na to, hindi kasi nila nare-realize. Not realize, no, itong pain na to is, panandalian lang. Hindi magtatagal. Hindi nila alam yun. Wala naman gano'ng nagpapangamatay ng mga nakarang araw, di ba? Yung mga suicide na yan. Kasi nga ibang magulang. Walang practice yung mga bata. Walang train. They will not train na paano kung maging masaktan yung bata na to. Hindi gaya ng mga bata noon. Marami nasasabi, napapatunayan ko rin, yung mga bata noon, nasa bundok lang, nag-iigib sa balon. Hinahabol yung mga ahas. Diba? Umakyat sa mga puno ng nyog. Ngayon, ng bata ngayon, cellphone lang. Then, pag inutusan mo, galit pa, babato pa yung cellphone. Diba? Ibang-iba yung bata noon. Kasi yung pamamalakad din ng pamilya, nasa magulang din. Our part of parents. To build up our children, sabi nga. The instruction of the Lord. I-build up yung mga anak natin. Hindi natin kung saan dinadala. Minsan umiyak lang yung bata. Sometimes cry, children. Okay, cellphone. Tigil yung bata. Well, stop cry. Yes? Umiyak ng konti, you cry. Cellphone. Pinagbigyan mo na naman sa gusto. Di ba? Pag lumaki yan, di mo na kayang pigilan yan. May isang magulang, may isang mag-asawa, itinuturo ng father, habang bata pa lang yan, train mo na yan, turuan mo na yan. Hindi muna, kasi maliit pa eh. Ayaw mong lumaki para makaunawa, makaintindi. Okay. Lumaki na. Hindi naman nga nun mapigilan yung bata, lumaki na eh. Then, ipapasa sa tatay, tulungan mo naman ako eh, pagsabihan yung anak natin. O di ba? Ano sinabi ko sa'yo nun? Bata pa lang, hubugin mo na yan. Ngayon malaki na, sa akin mo ipapasa, di ako magiging kontrabida dyan pag akong sumupil sa bata na yan. Ikaw, inayaan mo, tapos ako kontrolin ko. Sino lalabas na kontrabida? Di yung tatay. Di ba? Ruin na. Dysfunction ng family pag ganun. Yan, nasa malayo yung tatay eh. Di ba? O yung nanay ang kasama. Sinong, pagbibintangan mo, ikaw ang kasama niyan. Di ba? Kaya sabi niya, children eh. Hindi sinabing nga, anak, adults. Hindi naman sinabi, children pa lang. Hubugin mo na yan. Kasi mas receptive ang mga bata kaysa sa mga adults na. Yan. Bring them up in the discipline and instruction of the Lord para maiwasan ang mga problema inside the family. Umpisa natin kaysa mga mother, magulang dyan. Diba? Haligi ng bahay. Let me tell you this. With respect, Umpisa natin sa ating pamilya. Start from our family. Kung hayaan natin ang yung magulang na hindi tayo nare-respeto natin magulang, if we allow disrespect in our home, if the pastor, pag inaalaw ni pastor na disrespect itong church na to, anong mangyayari? Pastors, leaders, teachers, parents, kung inaalaw natin na walang dishonor sa isang family na to, if the teachers allowing dishonor in their classroom, anong mangyayari? Kapag inalaw natin sa mga ating bata, itong environment industry in this world, yung mga makamundo, if we allow, sabi nga, TikTok,
yung nagpapalaki sa ating mga anak, anong mangyayari? Pag inalaw natin yung Mobile Legend to our children, guess what? Anong mangyayari? Kung hayaan natin yung bata na hindi nagsisimba, kung hayaan natin yung bata na palamura, at kung hayaan natin yung bata na nangungupit, nambabastos, bata pa lang, anong asa natin? What do we expect? Then, from now, sabi nga, after 20 years later, naging tanod mo na yan. Naging, another 10 years, naging kapitan mo na yan. Di ba? Naging police officer na yan. After 20 years, police officer na yan. Tayong bata na yan. Inalaw mo na may dishonor yan. So, another 10 years uli. Senador mo na yan. Then, magiging president. Yung ganyang attitude ng bata noon, palamura, nambabastos, di ba? Kung hayaan natin yan, what happened to our country? Because we allow it. We allow the culture of dishonor. We, our parents, responsibility sa mga bata na to. Because it's our job, it's our duty as a Christian to build a culture of honor inside our house. Discipline our child. So kaway-kaway sa mga magulang, sa mga parents, sa mga leader. Son and daughter, sabi nga. Wala may respect. Ang mundong ginagalawan natin na punong-puno ng dishonor. Ang mundong ginagalawan natin na pagkadali natin kasi mag-criticize, balin tayong mangpuna. Di ba? Ganun tayo eh. Tinupunan natin parents natin. You're not good parents to me. You're not a good leaders to me. Yan ang pupunan natin, gobyerno. It is easy to us to criticize sometimes the people around us. Ang matindi pa, it's so sad, sabi, there's so many people nagkiklaim to honor us. Honor mo ako, honor me. Pero hindi naman, but we don't give honor to them. Diba? It's just our pleasure. I-honor mo ako, pero ay naman i-honor yung iba. Ibang minsan, mas magaling pa ako sa nagtuturo dyan eh. Bakit? Wala na bang ibang dyan? Wala bang challenge? Wala bang wisdom na matututunan sa nagtuturo na yan? Wala bang mas mature dyan? Pwede ba si pastor paharap nyo sa akin? Parang ganun eh, di ba? Minsan tayo. Eh, hindi naman marunong tututuro na to eh. Wala bang mas matured? Sabi ko, ikaw ganun, matured ka pala eh. Diba? Kung sa tingin mo, mas matured ka na sinasabi mo, bakit tayo magpa-submit? Kung matured pala yung isip natin. Diba? We don't submit if we are matured. We think ourselves are matured, then submit. This authority. Kung sino yung nakatayo dyan. Okay, di ba na sa akin? Basta yung pastor natin. I-honor them. Diba? Kahit pa mas bata sa'yo yan, mas may experience pa sa atin yan. Ay, mas may experience ka pa sa kanya. Mas may education ka pa na naabot. Kahit ano bang level yan. We must submit the authority to give them honor. Hindi yung pleasure natin, iniisip natin. Diba? So imagine if the world sabi imagine if the society, sa ating society, if everyone in this planet will honor one another. Magaganda, di ba? We, of all people, shown be known as a Christian family, honoring one another. Start from our family. The child. Dahil generation. Yung words of God, na-plant na natin sa, yung seed na-plant na natin sa bata. Then, so be it. Our generation will become a Christian. In the small thing, sa batang maliit.
And we as a parent, duty natin. So words to ponder. The first commandment with the promise, yes, longevity. At habang, sabi nga, naranasan na naging bata, naging magulang, kung ano man ang season natin ngayon, as of now, ikaw ba tumatayo ka sa children? As of now, naging parents tayo. Then sabi sa Proverbs, my son, do not forget my teaching, but let your hearts keep my commandments. For length of days and years of life and peace, they will add to you.